malapit na katulad ngayon, yung kadamay. Nagpuntahan na sa EDSA, dami, kala nila bahay lang na i-occupy yun galit na galit sila kasi nga, walang dumarating na bigas, walang dumarating na tulong, sa kanila. So, talagang pumunta na sila sa EDSA para pansinin sila ng gobyerno. So wala na maraming later on kung hindi magtagumpay sila sa pag-distribute. Marami talagang mapapraning. No? Marami nang bumibigay sa kahit walang sakit, di ba? Kasi hindi naman lang dapat tayo matakot sa COVID o sa corona Kasi talagang ang kamatayan naman ng tao darating yan Darating sa buhay ng tawag tayo, huwag na tayong matakot dyan. Basta mahalaga lang, naghahanda rin tayo, nag-iingat. Siyempre, normal naman yun, kahit naman walang coronavirus, mag-iingat ka pa rin So, kaya sa ating mga Kristiyano, walang dahilan para, kumbaga, parang tayo, yung bang bumitaw tayo sa buhay. Yung bang panghinaan tayo ng loob. Kasi, alam nyo, ang kalaban dyan is yung panghinaan ka ng loob. Alam niyo ba kahit na wala kang COVID, magkaroon ka ng sipon, manghinaan ka, umubo ka na, matatakot ka na. Imbis na wala kang sakit na gano'n, mamamatay ka. Kasi nga dahil sa fear. Actually may nabasa akong kanina sa binigyan tayo ng Panginoon ng espiritu ng courage. God has not given us the spirit of fear. Actually, ang tao, nagapi tayo ni Satan ang mundo, lalo na. Pero, of course, ating mga Kristiyano, hindi tayo dapat, yung bang hindi tayo panghinaan ng loob. Bagkus, ang espiritu ng Panginoon, the spirit of fear, the spirit of power ng ating Panginoon. Kasi pag ikaw inisip mo yan, manghihina ka. Kaya nga, mga leader natin, hindi pwede makitaan ng kahinaan lalo sa pamahalaan. Kaya dapat laging matapang. So dito, sa ating pag-uusapan ngayon, we can quit na. Ang ating title ng ating mensahe natin, hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Kumbaga, itong laban natin, nandirito na tayo. Kumbaga, ilaban na natin yung ating buhay sa Panginoon. Actually, yung ating buhay, hindi na dun sa kaligitnaan Malapit na tayo sa finish line No, yung hinintay ng mga Kristiyano nung unang panahon na hindi na nakita, ngayon sa ating panahon, makikita na natin. Ito nga, naobserbahan ko lang ngayon lang, dyan sa kwarto ako nagbibisa. Tingnan mo ang sinabi ng lahat ng dirito sa atin. Sa Pilipinas, lahat. Tingnan ninyo, earthquakes, famine, false Christ, false prophet. Lahat ng sinabi ng Matthew 24, nandirito sa Pilipinas. Anong pestilences? Famine. Ano pang gusto mong sa binanggit ng ating Panginoon sa Bible, lahat ng dirito. Di ba? Walang bagay na hindi nangyari na binanggit ng Panginoon sa Matthew chapter 24. Sige, pagbanggit kayo. Lahat ng dirito specifically dito sa Pilipinas. Nasa atin, lindol, bagyo, tsunami, ang dami talaga. Kaya nga, sabi nga dito, lalo na ngayon, meron tayong hinaharap. So sabi ng encouragement ng Panginoon sa atin is, we can't quit now. Galatians chapter 6 verse 9. Okay? So po ninyo, ang inyong mga Bible sa Galatians chapter 6 verse 9.
Okay, basahin po natin. Isang verse lang naman ito. Basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Panginoon, salamat sa pagkabasa ng salita sa aming prayer meeting ngayon. Ama, dalangin ko ang lahat ng mga kapatiran, ang lahat ng mga anak mo na nag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, mga pastor na nagpipreach ng line, at palayo mo sila, at marami kami ma-encourage sa mga manggagawa at mga mananampalataya sa iyong paglilingkod. In Jesus' name, Amen. We can quit now. Well, number one, we can quit now because of the Christ. Number one, unang-una, may Panginoon tayo eh. Hindi tayo pwedeng maglugmok sa sitwasyon natin, manghina, umatras, ano man, pwede natin lahat na ng discouragement sa atin ngayon. Hindi po pwede tayong paghinaan ng loob, especially tayong mga anak ng Diyos. Why? Because unang-una, meron tayong Kristo. Kasi ang mga tao, pag hindi sila nakakilala sa Panginoon, hindi mo nakikita ang Panginoon sa buhay nila, talagang madali kang paghinaan. Pero kung may Kristo ka, actually, ang pinakatakotan naman natin, ako especially, bilang isa kama, yung mga anak mo lang. Pero kung solo-solo lang, wala sa akin yan. Hindi ako takot sa mga ganyan. Sa natawa lang ako. Eh, yung may mga bagyo lumulundag pa kami sa ilog eh. I don't care kung mamamatay kami. Yung pinakabahan ng ilog sa amin, sa atin man, sinasakyan ko pa ng mga water lily yan, tsaka yung putol na saging, tinatangay mula doon sa amin, hanggang doon sa kulay mismo, doon sa bahay ko, yung sa inyo naman doon. Tapos doon na kami bababa, akit kami ulit, babalik kami doon, ikot-ikot lang kami. Yung kamatala sa ating mga Kristyano, pag namatay tayo, sa langit naman tayo pupunta. Yun nga lang, siyempre, nandun pa rin yung sinabi ng Panginoon, kapag may persecution, flee to another place. Katulad din sinabi ng Panginoon, kung mayroong mga ganyan sa kuna, pamin, o di mag-ingat kayo, yun ang ibig sabihin niya, mag-ingat tayo. Minamahal din naman natin ang buhay natin na hindi naman basta-basta natin ibibigay ko ng ganun-ganun lang na mamamatay ka na walang silbi. Pero ang pinaka-encouragement sa ating kapatid, may Kristo tayo, may Panginoon tayo. Hindi tayo kinakailangang, kasi katulad na, meron ng balita yun, kay Pastor Jesus, si Pastor Boy, nung pinunta natin mga pastor doon. Ngayon, tinamaan siya, kasi nga yung asawa pala niya, nurse. Eh, pag umuwi, marahil, yun nga sinabi ko sa inyo, hindi nag-ingat, o kaya talagang hahanapin niya eh. Hahanapin ni Corona yung sinong gusto niyang patayin. Siguro mo, nurse niya yung asawa, pastor pa. Akalain mo ba na dapuan pa siya? Ngayon, nasa ano na siya eh. Nakatubo na siya. Kasi, sa atin, hindi na ako ipokrito na pag-pray natin siya. Kasi, nasa kamay na ng Diyos yun. Kahit ako, kung hindi nyo na kailangan pa na kasi kung talagang hinanap ako ni Corona, that's it, that's my life. Ngayon, kahit napunta ako doon, tapos biglang nag-miracle, gumaling ako, madadaling ako kasi yung mga ganyan takdanan ng Diyos yun. Pero sa atin, ngayong meron tayong pag-iingat, meron tayong Panginoon, tutuloy natin yung laban natin sa Panginoon. Kasi nandiyan siya nag-iingat. Kung lalo na, kung yung buhay natin dito, in-spare niya, wow, mapalad ka. Kaya mapalad ka, makakalagpas ka sa plate na ito, sa family na ito, mapalad ka, talagang may purpose ang Panginoon sa iyo pa. Pero habi na sa inyo, kung wala na, kahit magtago tayo kapatid, talagang kung lulobin ng Diyos, makakasingit dyan yung isang maliit na virus. Pero if God has a plan, at talagang meron kang paglilingkod pa sa Panginoon, at meron siya pang gagawin sa atin,
Kahit nadadaanan mo yung mga infected dyan na hindi mo alam, hindi ka papasukan yan. Okay? We have Christ because sabi yan sa Hebrews chapter 12, tignan ninyo. Meron marami pa tayong gagawin sa Panginoon. At talagang malinaw na malinaw yan kapag lumipas na ang indignation ng Panginoon na ito at nabuhay ka pa, kapatid, you have a calling from God. Talagang meron talagang purpose sa iyo ang Panginoon na. Kasi ito, paglipas ito, iba na magiging buhay ng mundo. Ang mga Kristiyano, I believe, they will become powerful sa buhay nila, lalo na when it comes sa soul winning, when it comes sa pag-serve sa Panginoon. Sabi yan, Hebrews 12:2-3, pakitingin po. Ano sabi niya? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Dito nga, kung titignan mo ang ating Panginoon, hindi 14 days ang dinaanan niya eh. Sa tingin ninyo, mas mahirap ba ang inabot ang meron infected ng corona? O yung dinala ng Panginoon na kasalanan, yung infection na dinala ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung corona na dinala niya. May corona kasi siya eh. Imaginin mo habang yung corona na yan, dala-dala ng ating Panginoon eh. Di ba, tignan mo yung corona na inilagay, yun yung simbolo ng kasalanan ng tao. Na dala-dala ng ating Panginoon yung corona, the crowns of thorns. Alam nyo, titignan nyo yung coronavirus, the same sa corona sinuot ng Panginoon eh. Kasi may tusok-tusok din eh. Butasan mo yung coronavirus. Yung corona na yun, katulad na nung inilagay ng mga